Kung ano ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya nitong abutin. Ang pahayag na iyan ay tila isang pagmamalabis, hindi ba? Ngunit, iyan mismo ang damdaming nagpabago sa buhay ng milyon-milyong individual, kasama na ang akin. Ang katotohanan ay ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng ating panloob na mundo. At kapag sinimulan mong ayusin ang iyong nararamdaman, iniisip, at pinaniniwalaan, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang muling ayusin ang sarili sa isang paraan na tila mahiwaga, ngunit ito ay simpleng ang likas na batas ng isip na kumikilos. Isipin mo, ilang beses mo nang sinubukan na baguhin ang nasa labas, iyong trabaho, iyong kapareha, iyong pananalapi, nang hindi binabago ang nasa loob. At ano ang nangyari? Bumabalik ang lahat sa dati nitong kalagayan dahil ang ugat ng sanhi ay hindi kailanman panlabas. Ito ay nasa loob. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, kung ano ang pinaniniwalaan mong nararapat sa iyo, at kung gaano ka kahanda kumilos kahit walang mga katiyakan. Ang paghahambing ang tahimik na magnanakaw ng kagalakan. Hindi ito sumisigaw, hindi ito bigla ang lumilitaw, ngunit dahan-dahan, ngunit tiyak nitong sinisipsip ang iyong enerhiya, unti-unti. Hanggang isang araw ay napagtanto mong mas marami kang oras na ginugol sa pagmamasid sa buhay ng iba kaysa sa pagbuo ng sarili mong buhay. Ang totoo, ang paghahambing ng sarili mo ay refleksyon ng kawalan ng seguridad, isang nakabalakayong paraan ng pagsasabi sa iyong sarili na hindi ka pa sapat. At ang kakaiba ay nangyayari ito sa halos lahat. Ilang beses ka nang nagising at, bago pa man bumangon sa kama, kinuha ang iyong telepono at sinimulang scroll ang iyong feed. Sa loob lang ng ilang segundo, nakita mo ang isang naglalakbay, ang isa ay bumili ng bagong brand na sasakyan, ang isa naman ay pumirma ng tila imposibleng kontrata, at nang hindi mo namamalayan, isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa iyong dibdib. Sa sandaling iyon nililikha ng isip ang isang ilusyon, na mayroong isang karera, at ikaw ay nahuhuli. Ngunit ang tanong ay, sino ang nagsabing may karerang nagaganap? Madalas sabihin ni Napoleon Hill na ang pinakamalaking lason sa tagumpay ay ang pagsukat ng sariling pag-unlad gamit ang pamantayan ng iba. Kapag ginawa mo yon, sinisira mo ang kakaibang kislap ng iyong sariling paglalakbay. Siya mismo ay maaaring nahulog sa bitag na ito. Ipinanganak sa taong 1883 sa isang kubo sa kabundukan ng Virginia, lumaki si Hill na napapalibutan ng kahirapan at limitasyon. Ang kanyang ama, isang panday, ang kanyang ina, isang babaeng may matibay na pananampalataya na nangahas mangarap ng imposibleng mangyari. At gayunpaman, nangahas siyang maniwala na maaari siyang maging isang manunulat, isang nag-isip, isang taong may kakayahang pag-aralan ang isip ng pinakamatatagumpay na tao sa mundo. Isipin ang kaibahan, isang mahirap na binata na walang kakilala na sinusubukang abutin ang mga personalidad tulad nina Andrew Carnegie, Thomas Edison, at Henry Ford. Sinuman ay maaaring nakaramdam ng pagiging maliit sa harap ng gayong hamon. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Hill. Nagpasya siyang magmasid ng walang inggit, humanga ng hindi naghahambing. At ang simpleng panloob na pagbabagong ito ang nagpabago sa takbo ng kanyang kasaysayan. Madalas niyang sabihin, bawat minuto na ginugugol mo sa pagtingin sa buhay ng iba ay isang minutong ninakaw mula sa pagbuo ng sarili mong buhay. At kinukumpirma ito ng modernong agham. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Social and Clinical Psychology ang nagbunyag na mas marami tayong oras na ginugugol sa paghahambing ng ating buhay sa social media, mas mataas ang antas ng pagkabalisa, pagkabigo, at pakiramdam ng pagiging kulang. Para tayong nasa isang bintana ng tindahan na nagpapakita lamang ng pinakamagandang anggulo ng lahat, nakakalimutan na sa likod ng larawang iyon ay naroon ang mga pagdududa, takot, at kabiguan na katulad din ng sa atin. Ang problema ay hindi kayang paghiwalay ng utak ang pantasya at realidad. Kapag nakita mong nananalo ang ibang tao, ipinapakahulugan ng iyong di malay na isip na ikaw ay natatalo. At doon lumiliit ang iyong enerhiya, kumakalat ang iyong focus, at nagiging paralisado ang iyong kakayahang kumilos. Ito ang hindi nakikitang bitag ng paghahambing. Natutunan ni Hill sa pamamagitan ng pakikisama sa mga dakilang tao, na ang sikreto ay hindi sa pagtakbo ng mas mabilis, kundi sa pagtakbo sa tamang direksyon. Napansin niya na nakaranas si Edison ng libu-libong kabiguan bago siya nagtagumpay. Na si Henry Ford ay pinagtatawanan nang ipilit niyang gumawa ng isang abot-kayang sasakyan. At si Andrew Carnegie ay nagsimula sa wala na humaharap sa isang lipunan na tumitingin sa kanya bilang isa lamang manggagawa. Wala sa kanila ang nag-aksaya ng oras sa pagtatangkang patunayan ang kanilang halaga sa labas.
Alam nila na ang tunay na tagumpay ay panloob, pagdaig sa sarili nilang takot, sarili nilang pagdududa, at sarili nilang panghihina ng loob. Kaya nga pinatunayan ni Hill, ang pinakamalaking kapangyarihan ng tao ay nasa pagkontrol sa kung ano ang nangyayari sa loob niya, hindi sa labas. Ngayon, isipin ang iyong buhay. Ilang pagkakataon ang pinakawalan mo dahil naniniwala kang hindi ka pa handa, na mayroon pa ring kulang. Ilang beses mo nang inihambing ang kabanata 2 ng iyong buhay sa kabanata 20 ng iba. Dinodistorbo ng paghahambing ang iyong persepsyon sa realidad. Nakikita mo ang tagumpay ng iba, ngunit hindi mo nakikita ang presyong binayaran nila, ang tahimik na mga umaga, ang mga kabiguang walang nagbabalita, ang mga luhang walang ipinapakita. Ang madalas na lumilitaw bilang swerte ay, sa katunayan, pagpupursige na hindi nakikita ng iba. At ang minsan na lumilitaw bilang kabiguan ay simpleng paghinto bago lumukso. At narito ang isang hamon, sa susunod na 7 araw, sa tuwing mararamdaman mo ang pagnanais na ihambing ang iyong sarili, huminto ka. Huminga ka ng malalim at isulat ang isa lamang bagay na nagawa mo ng maayos sa araw na iyon. Maaari itong maliit, tulad ng mas maagang paggising, kaunting dagdag na pag-aaral, pag-ipon ng ilang pera, o simpleng pagpupursige kahit pagod. Sa pagtatapos ng linggo, basahin ang lahat. Magugulat ka sa kung gaano ka na pala nakapag-usad, at marahil ay mapagtanto mo na ang problema ay hindi kailanman ang pagiging nahuhuli sa iba, kundi ang paglimot na makita ang iyong sarili bilang ang bida sa sarili mong kwento. Alam ni Hill na nagsisimula ang tunay na tagumpay kapag huminto ka sa pagnanais na talunin ang iba at nagsimulang talunin ang iyong sarili. Kapag naintindihan mo na ang layunin ng buhay ay hindi ang maging unang dumating, kundi ang patuloy na sumulong kahit walang nakakakita. Dahil sa katahimikan na yon, sa sandaling pinili mong hindi maghambing, kundi magtayo, ipinanganak ang iyong tunay na lakas. Maaaring humanga ang mundo sa kislap ng iba, ngunit ikaw lamang ang nakakaalam ng panloob na proseso na humuhubog sa iyo. At iyan ay isang bagay na hindi kailanman maagaw sa iyo. Ang kalinawan ang puntong tunay na nagsisimulang magbago ang buhay. Ito ang sandali kung kailan ka tumitigil sa pagiging isang manonood at nagiging author ng iyong sariling kwento. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay nalilito dahil hindi tiyak ang mundo, ngunit ang totoo ay ang panlabas na mundo ay sumasalamin lamang sa kalituhang naninirahan sa loob nila. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na kung walang tiyak na pangunahing layunin, ang lahat ng pagsisikap ay nagiging abala lamang. At iyan mismo ang nakikita natin ngayon, mga taong abala sa lahat ng oras, ngunit walang patutunguhan. Nagtatrabaho sila, nagmamadali, napapagod ang kanilang sarili, ngunit nararamdaman nilang hindi sila umuusad. Dahil kung walang direksyon, anumang landas ay tila tama, hanggang sa mapagtanto ng isa ang oras na nasayang. Natutunan ni Hill ang aral na ito sa mahirap na paraan. Nang hamunin siya ni Andrew Carnegie na interbyuhin ang pinakamatatagumpay na tao sa Amerika upang matuklasan ang sikreto ng tagumpay, wala siyang pera, walang infrastruktura, at walang kakilala. Ngunit mayroon siyang napakalinaw na pananaw sa kung ano ang nais niyang likhain na naging kumpas niya. Gumugol siya ng mahigit 20 taon sa pagtupad ng misyong ito, na humaharap sa mga pagtanggi, gutom, kabiguan, at pag-iisa. Ngunit ang kalinawan ng layunin ang nagpatuloy sa kanya. Alam niya kung ano ang ginagawa niya at kung bakit. Ito ang tahimik na katiyakan na nagpapaging lohikal sa imposible, kahit na ang lahat ay bumabagsak. Isipin sandali, ilang tao ang kilala mo na patuloy na nagsasabi, gusto kong maging masaya, gusto kong umunlad, gusto kong baguhin ang aking buhay. Gusto ng lahat. Ngunit ang pagnanais ay isang malabong hangarin lamang. Ito ay tulad ng isang bangka na walang timon, gumagalaw ito, ngunit hindi kailanman nakarating sa patutunguhan nito. Ang utak ng tao ay nangangailangan ng tiyak na instruksyon, katulad ng isang iya. Kung itype mo ang dalhin mo ako sa magandang lugar, hindi ka nito dadalhin kahit saan. Ngayon, kapag tinukoy mo ang dalhin mo ako sa Calielas, numero lay, mahahanap nito ang ruta. Ganoon din sa iyong mga pangarap. Kailangan mong sabihin sa iyong isip kung saan mo gustong pumunta, na parang naroon ka na. Dahil ito ang nagpapagana sa reticular activating system ng utak, ang filter na pumipili sa lahat ng may kaugnayan sa iyong focus. Napansin ni Hill na ang lahat ng mga taong pinag-aralan niya ay may malinaw na target, nakasulat, at araw-araw na pinagyayaman ng malinaw na larawan sa isip. Nakita ni Thomas Edison ang ilaw na gumagana bago pa niya ito nagawa. Nakita ni Henry Ford ang isang pabrika na gumagawa ng mga sikat na sasakyan bago pa niya naitayo ang unang assembly line. At si Andrew Carnegie,
isa sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan, ay madalas sabihin na nakita niya ang bawat tisa ng kanyang mga kumpanya, kahit na umiiral lamang ang mga ito sa kanyang imahinasyon. Hindi ito mahika, ito'y inilapat na neurosiyensya. Ang isip ay nangangailangan ng pananaw na napakaliwanag upang mapilitan ang katawan na kumilos patungo rito. Pinatunayan ng isang pag-aaral na isinagawa ng Dominican University of California na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ay 45% na mas malamang na makamit ang mga ito. Dahil ang kilos ng pagsusulat ay nagbabago ng pagnanais sa pangako. At dito nagkakamali ang marami. Sinasabi nila, gusto kong kumita ng mas malaki, ngunit hindi nila alam kung gaano, paano, o bakit. Gusto ko ng mas magandang relasyon, ngunit hindi nila tinutukoy ang uri ng tao na nais nilang maging o kung ano ang kailangan nilang baguhin sa kanilang sarili. Gusto kong maging malaya, ngunit hindi nila alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng kalayaan. Kung walang kalinawan, ang isip ay nalilito sa anumang pansamantalang kislap. Ngunit kapag tinukoy mo ang gusto mo ng detalyado, ang buong universo ay tila muling nagsasaayos ng sarili upang makipagtulungan. Tinawag ito ni Hill na katiyakan ng layunin ang tinukoy na layunin. Ang hindi nakikitang puwersa na naghihiwalay sa nangangarap mula sa gumagawa. Ngayon isipin ang dalawang individual na may parehong pagnanais upang umunlad. Ang una ay paulit-ulit lang sa isip, gusto kong kumita ng mas malaki. Ang pangalawa ay isinusulat, gusto kong dagdagan ang aking kita ng 20% pagsapit ng Disyembre sa pamamagitan ng pag-aalok ng bagong solusyon sa aking mga kliyente. Alin sa dalawa sa tingin mo ang mas mabilis na abante? Malinaw ang sagot. Dahil ang mga may kalinawan ay gumagawa ng mas mahusay na mga desisyon. Alam nila kung ano ang dapat nilang matutunan, kung sino ang dapat nilang kausapin, kung ano ang dapat nilang tanggihan. Ang kalinawan ay hindi lamang alam kung ano ang dapat gawin, ito ay alam kung ano ang hindi dapat gawin. Ito ay tulad ng isang lens na nagfi-filter sa mga hindi makakatulong para makasulong ka. Dati sinasabi ni Hill na kapag alam mo ng eksakto kung saan ka patungo, nagiging nakakapagpalaya ang pagsasabing hindi. At kung hindi mo pa rin alam kung ano ang iyong malaking layunin, ayos lang iyon. Hindi agad nabubuo ng perpekto ang kaliwanagan, unti-unti itong naitatatag. Magsimula sa pagtukoy ng isang maliit ngunit makabuluhang bagay. Marahil ay pag-aaral ng isang kasanayan, pag-aayos ng iyong pananalapi, o pagsisimula ng isang personal na proyekto. Ang mahalaga ay may kahulugan ito para sa iyo. Ang iba pa ay mag-aayon sa takbo ng panahon. Kahit si Walt Disney, bago naging ang taong nagpabago sa larangan ng libangan, ay sinibak dahil sa kakulangan ng pagkamalikhain. Isipin na lang kung naniwala siya roon. Siya ay nabigo, nalugi, at pinagtaksilan, ngunit pinanatili niyang buhay ang pangarap sa kanyang kalooban. Sa bawat pagkadapa, lalong lumakas ang kanyang pagiging malinaw. Ito ang talas ng isip na iyon ang gumabay sa kanya upang likhain ang imperyo na kilala ng mundo ngayon. Kapag nagtatakda ka ng isang layunin, may nagbabago sa loob mo. Ang mga abala ay nawawalan ng dating, ang mga opinyon ay nababawasan ng bigat, at ang mga pagsubok ay nawawalan ng kakayahang humadlang sa iyo. Dahil nauunawaan mong anumang hindi naglalapit sa iyo sa iyong layunin ay humahawak lamang sa iyo pabalik. Dati sinasabi ni Hill na binabago ng kaliwanagan ang bawat hindi upang magsilbing panggatong para sa susunod na hakbang. At kapag nagsimula kang kumilos batay doon, walang paraan upang manatiling hindi nagbabago. Sapagkat ang isang isip kapag lumawak na dahil sa kaliwanagan, hindi na kailanman babalik sa dati nitong sukat. Nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag nagpasya kang huminto sa pagtakbo ng paikot-ikot at pumili ng isang patutunguhan. Hindi mahalaga ang laki ng iyong pangarap, ang mahalaga ay kung gaano ito kaliwanag para sa iyo. Kapag malinaw ang pananaw, luminaw ang landas. Kapag natukoy ang layunin, ang imposible ay nagiging usapin na lamang ng panahon. Ang pagpupursigi ang buhay na patunay na ang kapalaran ay hindi basta sumusuko sa mga naghahangad lamang nito, yumuyuko ito sa mga nagpipilit. Napansin ni Napoleon Hill, matapos interviewin ang daan-daang matagumpay na individual, na karamihan sa kanila ay nakamit lamang ang pambihirang resulta matapos harapin ang tila tiyak na pagkabigo. Ang nagpatuloy sa kanila ay hindi ang kawalan ng takot o sakit, kundi ang matibay na pananampalataya na hindi magiging walang saysay ang kanilang pagpupunyagi. Tinawag ito ni Hill na pananampalataya sa pagkilos, ang paniniwala na kahit walang nakikita, patuloy kang kumikilos dahil nagtitiwala ka sa proseso.
Dati sinasabi niya na ang pagpupursigi ang tulay sa pagitan ng pagnanais at pagtatamo. Karamihan sa mga tao ay may matinding pagnanais, ngunit kakaunti ang nagtataglay ng pasensya upang manatiling matatag habang tila walang nagbabago. At sa pagitan ng pagnanais at pananakop nahuhubog ang karakter. Sa espasyong ito sumusuko ang mahihina at nagbabago ang mga determinado. Ipinakita ng isang pag-aaral na isinagawa ng psikologong si Angela Duckworth sa University of Pennsylvania na ang pinakakaraniwang katangian sa mga taong nakakamit ng pambihirang resulta ay hindi katalinuhan o talento, kundi ang integrity, ang kabuuan ng simbuyo ng damdamin at pagtitiyaga sa paglipas ng panahon. Ito mismo ang pilosopiya na itinaguyod ni Hill ilang dekada bago pa ito napatunayan ng modernong agham. Ngunit ang pagpupursigi ay hindi bulag na katigasan ng ulo. Ito ay pananaw na may layunin. Ito ay ang pag-alam kung paano ayusin ang takbo nang hindi nawawalan ng paningin sa patutunguhan. Si Henry Ford, halimbawa, ay nalugi ng 2 beses bago itinatag ang Ford Motor Company. Sa bawat pagkakataon na tila namamatay ang kanyang ideya, muli niya itong sinuri, natuto, at bumalik ng mas handa. Lubos siyang naniwala sa kanyang ginagawa kaya't umabot pa siya sa puntong sinabi, ang pagkabigo ay simpleng pagkakataon upang magsimulang muli ng mas matalino. Ang ganitong pananaw ang diwa ng pagpupursigi. Ito ay hindi tungkol sa pagbaliwala sa mga pagkakamali, kundi ang pagtingin sa mga ito bilang hakbang paakyat, hindi isang pader. Matindi itong naranasan ni Hill habang isinusulat niya ang The Law of Success at Paglaon, ang Think and Grow Rich. May mga taon ng pag-aalinlangan, pagtanggi at kahirapan. Maraming publisher ang tumanggi sa kanya, sinasabing walang sinuman ang magkaka-interes sa isang libro tungkol sa positibong pag-isip sa panahon ng krisis pang-ekonomiya. Maaari siyang sumuko, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang lahat ng dahilan upang gawin yon. Ngunit sa halip, ginamit niya ang bawat hindi bilang panggatong upang patibayin ang kanyang mensahe. Naniwala siya na bawat balakid ay nagtatago ng katumbas na binhi ng pakinabang. At pinatunayan ng panahon na tama siya, nilikha ng kanyang pagpupursigi ang isang pamana na nagpatuloy sa loob ng ilang henerasyon. Ngayon, isipin kung ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay dahil hindi mo nakita ang agarang resulta. Ilang dieta, kurso, negosyo, o proyekto ang inabandona sa unang senyales ng kahirapan. Ang utak ng tao ay nakaprograma upang maghanap ng agarang gantimpala, at iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay humihinto sa kalagitnaan. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi isang pagsabog, ito ay isang akumulasyon. Ito ang resulta ng maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos na, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng napakalaking epekto. Ang pasensya ang kasangkapan na ginagamit ng panahon upang hulmahin ang mga dakila. At mayroong isang bagay na kakaunti ang nakakaunawa, ang pagpupursigi ay isa ring anyo ng pananampalataya. Kapag nagpumilit ka, kahit walang nakikita, nagpapadala ka ng mensahe sa universo na ikaw ay handa. At tumutugon ang universo. Dati sinasabi ni Hill na ang pananampalataya ang tanging puwersa na nagpapalit ng hindi nakikita sa nahahawakan. At ang pananampalatayang ito ay hindi isang pasibong pakiramdam, ito ay isang aktibong saloobin. Ito ay patuloy na paggawa sa iyong proyekto kapag walang naniniwala. Ito ay pag-aaral habang tulog ang iba. Ito ay pagbangon ng mas maaga at muling pagsubok kahit pagod na. Dahil binabago ng pagpupursigi ang pag-aalinlangan sa ebidensya. Bawat pagtatangka ay isang pagpapatunay kung sino ka nagiging. Isang modernong halimbawa nito ay si J.K. Rowling. Bago naging pandaigdigang kababalaghan ang Harry Potter, siya ay isang inang nag-iisang nagpapalaki ng anak, walang trabaho. Nagsusulat sa malamig na mga cave sa Edinburgh na may anak sa kanyang kandungan at mga bayaring lampas sa takdang panahon. Nakatanggap siya ng 12 pagtanggi mula sa mga publisher. Ngunit nagpatuloy siya. Dahil naniwala siyang may kapangyarihan ang kanyang kwento. Ngayon, siya ay isa sa mga pinakamalawak na nababasang may akda sa mundo. Ang kanyang pagpupursigi ay hindi swerte, ito ay may layunin. Kumilos siya batay sa parehong prinsipyo na itinaguyod ni Hill, kapag tumanggi kang sumuko, ang imposible ay nagsisimulang sumuko. At narito ang paanyaya, pumili ka ng isang bagay na tunay mong gusto at italaga ang sarili mo rito sa loob ng susunod na 30 araw. Kahit na maliit lang, pag-aaral ng isang kasanayan, pag-ipon ng pera, paggising ng mas maaga, pagbabasa araw-araw. Gawin mo ng walang tigil, walang dahilan, nang hindi umaasa ng agarang resulta. Manatili ka lang matatag.
Dahil hindi binabago ng pagpupursigi ang mundo mula sa labas papasok, kundi ang iyong panloob na mundo, at kapag nangyari iyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang umayon. Nagsisimula ang tunay na kalayaan sa sandaling magpasya kang huminto sa pamumuhay para sa pagtanggap ng iba. Ito ang sandaling nauunawaan mong ang buhay ay hindi isang tahimik na kompetisyon, kundi isang paglalakbay ng panloob na paglago. Dati sinasabi ni Napoleon Hill na ang pinakamarangal na tagumpay ay ang hindi kailangang makita ng iba, sapagkat ito ang nangyayari sa loob mo. Kapag napalaya ng isip ang sarili mula sa pangangailangan na patunayan ang isang bagay, sa wakas ay makikita ng puso ang kapayapaan. At sa kalagayang ito lumalago ang tunay na pag-unlad. Hindi pag-unlad na sinusukat ng palakpak, tagasunod, o material na pag-aari, kundi ang pag-unlad na nararamdaman mo kapag tiningnan mo ang iyong sarili at alam mong nagiging mas mahusay ka, mas may kamalayan, mas buo. Naunawaan ito ni Hill matagal na bago pa man naging popular ang salitang autentisidad. Napagtanto niya na ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao ay ang pagtatangkang hubugin ang kanilang sariling buhay batay sa mga inaasahan ng iba. Lumalaki tayo na naririnig kung ano ang dapat nating maging, kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating makamit. At nang hindi natin namamalayan, lumilipas ang mga taon sa paghahabol ng mga pamantayang hindi naman sa atin. Ngunit kapag huminto ka at tumingin sa loob, may napagtanto kang isang makapangyarihang bagay, ang tanging opinyon na tunay na naglalarawan sa iyong buhay ay ang sarili mo. Sapagkat ikaw ang haharap sa mga kahihinatnan ng bawat pagpili, at ikaw ang hihiga sa unan sa gabi at makakaramdam ng pagmamalaki o pagsisisi sa iyong nagawa. Malinaw itong nakita ni Hill. Sa loob ng maraming taon, hinarap niya ang kritisismo, pagtanggi, at pag-aalinlangan. Marami ang tumawag sa kanya na isang mangangarap, ang iba naman ay nagsabing ang kanyang mga ideya ay masyadong inosente para sa tunay na mundo. Ngunit hindi niya hinayaan ang sarili na matinag. Nagpatuloy siya sa pagsusulat, pagtuturo, at pagbabahagi ng pilosopiya na pinaniniwalaan niyang makapagpapabago ng buhay. At ito mismo ang panloob na paniniwala na nagpatuloy sa kanya. Ang tunay na kalayaan, sabi niya, ay ang mamuhay na ginagabayan ng panloob na tinig, kahit nasubukang kumbinsihin ka ng buong mundo na manahimik. Ito ang lakas na kakaunti ang may lakas ng loob na taglayin, ang maging tapat sa sarili, kahit na mangahulugan ito ng pagkadismaya sa iba. Si Ray Kroc, ang lalaking nagpabago sa maliit na restauran ng magkapatid na McDonald's sa isang pandaigdigang imperyo, ay naranasan mismo ito. Sana'y pinili niya ang mas madaling landas, gayahin ang umiiral na, kopyahin ang mga kakumpetensya, ulitin ang mga nakahandang formula. Ngunit hindi niya ginawa. Pinili niyang magtiwala sa kanyang pananaw. Nang makita niya ang potensyal ng simpleng restaurant ng magkapatid na McDonald's, hindi lang niya nakita ang mga hamburger at french fries, nakita niya ang isang modelo na maaaring magpabago sa konsepto ng fast food sa buong mundo. At, kahit na may maraming pagsubok, nagpumilit siya, ginagabayan ng isang panloob na paniniwala na walang ibang nakakita. Ang parehong paniniwala na sinabi ni Hill na siyang panggatong ng mga dakilang visyonaryo, ang kakayahang maniwala sa isang bagay na wala pa, ngunit totoo na sa iyong kalooban. Pinapatunayan ito ng modernong psikolohiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa kapakanan at layunin na ang pinakamasasayang tao ay hindi ang mga mayroong pinakamarami, kundi ang mga nabubuhay ng naaayon sa kanilang mga pinahahalagahan. Kapag kumilos ka ng naaayon sa iyong pinaniniwalaan, ang utak ay naglalabas ng serotonin at dopamine, ang mga neurotransmitter ng kasiyahan at kaliwanagan. Sa madaling salita, kapag nabuhay ka ng naaayon sa iyong katotohanan, nakakatagpo ng balanse ang iyong isip at katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng pagkabalisa, kahit na mayroon silang tila magandang buhay, dahil nabubuhay sila sa labas ng kanilang sariling sentro, sinusubukang panatilihin ang isang pagkakakilanlan na hindi sa kanila. Naniwala si Hill na ginagantimpalaan ng buhay ang mga naglakas loob na maging tunay. Dati sinasabi niya na ang tunay na tagumpay ay ang makalakad ng payapa sa sariling konsensya. At nakakatuwang tandaan na lahat ng mga taong pinag-aralan niya, sina Edison, Ford, at Carnegie, ay nagbahagi ng parehong katangian. Wala sa kanila ang naghanap ng pag-apruba. Naghanap sila ng pagkakaisa. At iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga pagkilos. Ang pagkakaisa ng layunin o pagiging buo ng kalooban ay lumilikha ng panloob na lakas, focus, at umaakit ng mga tamang pagkakataon. Sapagkat ang universo ay tila pumapabor sa mga taong alam ang kanilang nais at may tapang na kumilos ng naayon dito.
Nagbabago rin ang iyong pagharap sa mga pagkakamali dahil sa kalayaan ng kalooban. Kapag wala ka ng kailangang patunayan, ang pagkakamali ay hindi na sanhi ng kahihiyan, bagkus ay nagiging aral na makakapagpalawak ng iyong kaalaman. Ayon kay Hill, ang kabiguan ay isa lamang paaralan kung saan hinuhubog ang mga taong matatatag. Bawat pagkadapa ay isang mahalagang aral tungkol sa iyong sarili, kung nasaan ang iyong mga limitasyon, ang mga bagay na nakakaabala sa iyo, at pinakamahalaga, kung nasaan ang iyong pananampalataya. Ang kamalayang ito ay nagdudulot ng kagaan. Sapagkat kapag hindi ka na natatakot magkamali, doon ka palang tunay na nagsisimulang mabuhay. Ang buhay ay hindi na isang karera upang humanga ang iba, bagkus ay isang paglalakbay tungo sa patuloy na pag-unlad. Ang tunay na tagumpay, ayon kay Hill, ay ang makatulog ng may damdaming naging tapat ka sa iyong layunin. Na ibinigay mo ang iyong buong makakaya kahit walang nakapansin. Na nagtanim ka ng isang bagay na hindi nakikita ngunit makapangyarihan sa kaibuturan ng iyong pagkatao. At iyan ang tagumpay na hindi maaaring kunin ng sinuman. Sapagkat ito ay hindi nakasalalay sa palakpak o pagkilala, nakasalalay lamang ito sa iyong integridad. Nagiging malaya ka kapag natanto mong ang halaga ng iyong buhay ay hindi nakikita sa mata ng iba, kundi sa kung ano ang iyong tahimik na binubuo sa loob mo. Sa puntong iyon nagsisimulang magbago ang lahat. Kapag naunawaan mong hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili, makipagkumpetensya, o magpaliwanag, mapapansin mong nagbabago rin ang mundo sa paligid mo. Ang mga taong dati pumupuna sa iyo ay unti-unting gumagalang. Ang mga pagkakataong dati tila malayo ay nagsisimula ng lumitaw. Dahil ang universo ay tumutugon sa pagkakaisa ng layunin, hindi sa panlabas na anyo. Nakikilala nito ang enerhiya ng mga taong may kapayapaan sa kanilang sariling landas. At kung mayroon mang balidong paghahambing, ito ay sa pagitan lamang ng kung sino ka kahapon at kung sino ka ngayon. Tanungin ang iyong sarili araw-araw, mas may kamalayan ba ako, mas kalmado, mas matapang kaysa kahapon? Kung ang sagot, nananalo ka na. Hindi hinihingi ng buhay ang pagiging perpekto, hinihingi nito ang pag-unlad. At sa tahimik na paglalakbay na ito ng panloob na paglago na mumukadkad ang tunay na kalayaan. Sapagkat ang pinakamalaking gantimpala sa pagiging tapat sa iyong sarili ay hindi ang tagumpay na nakikita ng iba, kundi ang kapayapaang tanging ikaw lamang ang nakadarama. Patuloy ka bang titingin sa labas, hahanap ng pag-apruba, ikukumpara ang sarili, at magdududa, o ibabaling mo ang iyong tingin sa loob at bubuo ng isang matibay na pundasyon, isang layunin na hindi matitinag ng sinuman? Sinabi ni Napoleon Hill na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pananakop sa mundo, kundi ang pananakop sa iyong sarili. Dahil kapag natuto kang kontrolin ang iyong mga kaisipan, ang iyong mga damdamin, at ang iyong mga reaksyon, wala nang kapangyarihan sa iyo ang panlabas na mundo. Ito ang pinakamahalagang punto, ang pag-unawa na ang lahat ng pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula sa loob, at saka lamang ito lumalabas sa panlabas na mundo. Kaya't ang iba ay tila sinuswerte, natuto lamang silang iayon ang kanilang iniisip, nararamdaman, at ginagawa sa kung ano ang nais nilang maging. At ngayong naunawaan mo na ito, oras na upang magpatuloy. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ang iyong susunod na hakbang sa paglalakbay na ito. Tutulungan ka nitong palawakin pa ang karunungang ito at maging 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Dahil ganyan ang paglago, isang hakbang sa bawat pagkakataon, ngunit laging paakyat. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, at magkikita tayo sa susunod na video.